Inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pag-regulate sa access sa social media. Kung ano yan at ang pananaw ni Juan, silipin sa ulat ni Sheila Natividad. Sa talamak na pangyayaring karahasan sa iba't ibang lugar na makikita sa social media, maging sa eskwelahan, palagi nang binabantayan ni Donna ang anak niyang kinder student. Bukod kasi sa takot siyang magkasakit ito, nakakatakot na rin anya na hindi maging sapat ang paggabay niya sa kanyang anak sa panahon ngayon. Sa panahon natin ngayon, marami ng mga diba, pababa ng pababa yung mga gumagawa ng krimen. Ang anak niya kasi, hindi rin maalis ang mata sa paglalaro ng gadget. Kaya kung may isusulong lang anyang batas na magpapababa sa edad ng paggamit ng social media, ay susuportahan niya ito. Bilang magulang, siyempre pabor ako. Kagaya nan, mayroon akong anak na na iba yung epekto sa bata ng social media. Sobrang nakakatakot. Pareho ang sentimiento nila ni Evelyn na may hinahatid sundo sa school na apong grade 3 student. Pero kung 13 years old pataas naman daw ang edad na gagamit ng gadget, sabi niya, pabor ako doon na 13 above. Yun ang pangintulutan na maglaro ng humawak ng mga gadget para po sa kapakanan nila kasi ang dami-dami na nilang nagagaya sa mga social media na hindi karapat-dapat sa mga bata. Kailangan din po nila yung mga 13 to above na gumamit ng gadget kasi nagagamit din po sa school gaya ng yung online class. Kailangan din po talaga po nila. Isinusulong ngayon nila House Speaker Faustino Bojidi III at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Sa House Bill No. 9965 o ang Proposed Children's Social Media Safety Act, nais makabuo ng kauna-unahang comprehensive framework na magpapatupad ng regulasyon sa pag-access ng mga bata sa paggamit ng social media platforms ng mga edad 12 pababa. Kapag naman 13 to 18 years old, nakasaad sa panukala na kailangan ng pahintulot mula sa magulang o guardian at magkaroon ng supervision sa paggamit ng social media. Ang mga social media platforms kailangan ding magpatupad ng age verification measures para matiyak na may safeguard sa disenyo ng platform features. Ang panukala rin kasing ito ay magre-regulate ng algorithms o yung pagkakasunod-sunod ng content sa social media platform na ginagamit mo at maging ang pag-aalis ng mismong platform ng mapanganib o ipinagbabawal na content. Sakop nito ang mga AI-generated contents na ang intensyon ay manloko. Ayon kay House Speaker D, kung mayroong batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga bata sa paaralan, lansangan at komunidad, dapat ay mayroon ding malinaw na proteksyon para sa kanila na gumagamit ng social media. Hindi rin siya sang-ayon na ipagkait sa kabataan ng teknolohiya dahil malaki anya ang naiaambag nito sa komunikasyon at edukasyon. Nararapat din anya na siguraduhin na naaayon ang paggamit ng social media sa edad ng isang bata, kung saan dapat ay mayroon silang gabay mula sa kanilang magulang o guardian. Dagdag pa niya, habang lumalawak ang digital world, kinakailangan din ng pagpapatibay ng proteksyon para sa kanilang mga anak. Para maisulong ang batas, inuutusan nito ang pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology at Department of Education. Ito ay para maisama ang digital literacy at ethical social media use sa K-12 curriculum. Sa ilalim din ng panukala ng mga mambabatas, otorisado ang DICT na mag-monitor at mag-issue ng cease and desist orders at makipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission at National Privacy Commission. Ang mga social media platform na paulit-ulit na lalabag sa sandaling ito ay maging ganap na batas ay maaaring maharap sa pagmumulta ng 5 million hanggang 50 million pesos. Maaari ring maharap ang mga ito sa temporary restriction of access at pagbabawal na makapag-operate sa bansa, alinsunod pa rin sa due process. Sheila Natividad, para sa Bayan.